Ito naman ang ENC-2102 o yung mas kilalang ENC-2011 Combat Master. Hango ito sa baril na ginamit ni Keanu Reeves sa pelikula niyang John Wick. Isa nga siya sa mga pistol na masasabi mong pogi na out of the box. Meron nga siyang fish scale pattern na grip na hindi lang maganda sa paningin, kundi nakakatulong din ng gusto para mas maganda ang pag-grip mo sa pistol na ito. Hindi din siya masakit sa kamay at napakakapit ito sa palad. Tanggalin na nga natin ang black sticker na nakalagay sa slide niya. Dito nga natin makikita sa left side na slide niya ang nakasulat na Taran Tactical Innovation. Sa right side naman ng slide niya ay makikita natin ang nakasulat na Combat Master at logo ng TTI. Naka-engrave din sa right side ng frame niya ang 2011 dahil 2011 platform nga ito. At meron ding serial number at logo ng STI na naka-engrave dito din sa right side ng frame niya. Meron din siyang railings na pwede mong paglagyan ng iba't ibang klaseng accessories. Meron din siyang front serration sa kanyang slide para mas mapadali mo siyang ikasa kung sa bandang harap ng slide mo siya hawakan. At syempre, meron din niyang rear serration. Ang kanyang hammer naman ay kulay silver na kitang-kita dahil kulay itim ang pistol na ito. Ambidextrous din ang kanyang thumb safety na malaking tulong para sa lahat. Ibig sabihin kasi mas madali nang ma-engage ang kanyang thumb safety kung ikaw ay right-handed o left-handed man. Ayan naman ang kanyang rear sight. Adjustable yan ng left and right at up and down. Ang kanyang front sight naman ay fiber optic na kulay orange. Ang kanyang outer barrel naman ay kulay maroon at meron siyang recoil guide na kulay silver. Meron na din siyang magwell, mas nakakatulong yan para mapadali yung pag-insert mo ng magazine sa kanya. Ang kanyang magazine naman ay double stack kaya high capacity siya. 30 rounds nga ang katya sa kanyang bala. I-chrono test na natin siya, tingnan natin kung gaano siya kalakas. .351.3 338.2 343.6 345.6 336.2. Subukan naman natin siya dito sa lata ng Pringles. Unahin natin to yung takip. Tingnan natin kung kaya niya bang butasin itong takip ng lata ng Pringles. Ito yung naging-resulta niya. Ngayon sa tatlong tinira natin, isa lang yung tumama. Ayan, butas agad sa isang tama na yan. Tapos bumukol siya dito sa bandang ilalim. Ngayon dito naman natin siya subukan sa bandang ilalim na to. Tingnan natin kung kaya pa rin butasin to. Gawa yata sa aluminum to yung bakal na to. Yung tama. O yan, bumakat na siya, hindi niya kayang butasin to yung ilalim ng lata ng Pringles. Dito tumama yung unang tira natin sa may kantuan. Yan, na-UP siya. Hanggang dyan lang yung kaya niya, hindi niya kayang butasin. Dito naman natin testing sa pinakakatawan niya. Ito naman yung resulta ng tama niya sa pinakakatawan ng lata ng Pringles. Yan. Bumutas naman siya yan. Kaya niyang butasin kasi gawa na sa papel to. Pero itong ilalim na gawa sa aluminum hindi niya kayang butasin. O yun mga kabataan airsoft, hanggang dito na lang ang munting video natin. Ngayon kung gusto mo ng pogi na airsoft pistol na hindi ganun kabigat sa bulsa kumpara sa ibang brand, ito ang nababagay sa'yo. Salamat sa panonood nyo mga kabataan airsoft. Bye bye!